Nasawi ang isang gwardya sa Quezon City matapos rumisponde sa isang namataang sawa. Walang kamandagang mga sawa pero pwede pa rin makamatay. Ang payo ng mga eksperto sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Ang laki niya. Kahapon, bandang alas 5 na madaling araw, isang kasambahay ang nakakita sa sawang ito sa kanyang pinapasukan. Tinawagan niya ang isang gwardya na kinilalang si Danny Barnido para sumaklolo. Sabi nung gwardya, yun, siya na bahala. Tapos nung hinabol nila, tumawid na sa kabilang bakod, nalingkis na yung braso niya at paa niya. Nabitawan niya yung ahas, yan, nakalabas siya ng bakanting lote, bumagsak na siya sa labas. At doon na nakita ng mga kasamahan namin na nandun na siya at agad-agad tinakbo sa ospital. Hindi na umabot ng buhay sa ospital si Barnido. Acute myocardial infarction o atake sa puso ang kanyang ikinamatay base sa death certificate. Hindi namin matanggap kasi yung kamatayan parang sa isang sawa lang dito sa isang syudad. Hindi po namin ina-expect na ganito yung nangyari kasi galing rin akong work. So bali, nung nalaman ko, nabigla rin ako. So bali, hindi namin na-expect talaga na yun lang pala yung kukuha ng buhay niya. Nangyari ito sa Barangay Laging Handa, Quezon City. Isang araw bago niyan, may nireport na sa kanilang sighting ng ahas sa kalsada. Huwebes po, may tawag po residente na merong ahas din sa loob ng bahay. Responde po yung tanod namin, kaya lang hindi na naabutan yung ahas. Tumawid na ng pang-apat na bahay yung ahas. Nililinis na ng barangay ang bakanting lote kung saan sinasabing nagtago ang sawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito nakikita. Dati nang may napapaulat na ahas o sawa sa Barangay Laging Handa, pero ngayon lang daw may namatay dahil dito. Pag ganon, sitwasyon, agad-agad tumawag sa barangay para ma-actionan namin ng mabilis. Kami nang bahala. Sabi ng veterinarian at host ng Born to be Wild na si Doc Ferds Resio, ang sawa o reticulated python na likas sa Pilipinas ay walang kamandag pero nanlilingkis ng biktima. Kung tao ang biktima at may problema sa puso, pwedeng ikamatay ang sobrang panic. Ang pangunahing ginagamit nila sa panguha ng pagkain ay ang kanilang kagat at ang kanilang lingkis, no? So wala silang venom. Wala silang venom glands, wala silang fangs. Ang kinakain ng sawa, maliliit na hayop. Isa na riyan ang daga. These snakes are natural controllers. But because of the decreasing habitat nitong mga snakes, napupunta sila sa lugar na posibleng makahanap sila ng ibang sources ng pagkain. Payo ni Doc Ferds, huwag hulihin ang sawa o anumang ahas kung walang alam sa tamang paghuli. Bugawin lang daw ito dahil mas takot ang ahas sa tao. Kung matuklaw hanggat maaari ay kunan ito ng litrato para matukoy ng doktor ang ibibigay na lunas. Hindi alam ng doktor kung anong ahas yung kumagat sa'yo. So hindi naman lahat nakaka-identify kung ano yung reticulated, sa venomous or non-venomous. If you're 100% sure that this is a non-venomous snake, ang bibigay lang dyan is yung anti-tetanus, no? Tsaka antibiotics. Kalinisan ng susi para hindi pamugaran ng ahas ang bahay. Alisin ang mga pwedeng pamahayan ng posible nilang pagkain tulad ng daga. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.